Lahat naman tayo ay tinatawag ng Diyos na maging dakila sa lahat, subalit hindi sa pananaw ng mundo kundi sa pananaw ng Diyos, at iyan ay sa paglilingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay siya dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay servanthood. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ni Santiago Apostol, Saint James the Great. At narinig po natin sa ating gospel itong pamamanhikan ng ina ng magkapatid na anak ni Zebedeo, si James and John, no? At nakikiusap kay Jesus na kapag naghari na si Jesus, ay ilagay si Santiago at si Juan sa kaliwa at kanan ng ating Panginoon sa kanyang trono. Di ba? Napakaganda ng request ng nanay. Ang nanay talaga gustong ilagay sa magandang posisyon ang kanyang mga anak. Typical na nanay. Ganon din sa ating mga Pilipino, sa mga Filipino mothers, no, na gustong ilagay sa magandang posisyon yung kanyang mga anak. Ganon din yung nanay ni Santiago at ni Juan. Pero ano sabi ng Panginoon? Teka. Hindi ganon kadali yung hinihingi mo. Naintindihan nyo ba yon? Sabi nila, opo, kaya nyo bang inumin ang saro ng aking pagpapakasakit? Can you drink the cup? Sabi ng Panginoon sa kanila. Opo. Kaya ano sabi ni Jesus? Oo, iinumin nyo nga ang saro ng pagpapakasakit, pero yung pag-upo sa kaliwa at kanan ay wala sa aking kapangyarihan, nasa Ama. Nais sabihin ni Jesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi tungkol sa posisyon, hindi tungkol sa palakasan, hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay sa paglilingkod, pagiging lingkod ng lahat, pagiging lingkod ng marami. It is about servanthood. It is about service. At ipinapakilala ni Jesus yung kanyang sarili na naparito siya hindi para paglingkuran, naparito siya para maglingkod.
Itinuturo ng ating Panginoon ang napakahalagang katuruang ito tungkol sa greatness. Lahat tayo, we are called to greatness. Pero yung greatness na yun, yung kadakilaan na yun, ay hindi ayon sa pananaw ng mundo, kundi ayon sa pananaw ng Diyos. Dahil sa mundo, ang kadakilaan ay dapat magkaroon ka ng posisyon, ng kapangyarihan, maging tanyag, no? Maging nangunguna sa lahat. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na kahulugan ng kadakilaan ay paglilingkod sa lahat. To be the servant of all. At yan sa Jesus. Sinasabi niya that there is only one who is great, and that is God. God who is great. At siya yung anak ng Diyos, and that is why He will give His life for all. He will serve everyone. Kaya nga mga kapatid, kung gusto natin maging dakila, si Jesus ang tingnan. Huwag kang maghangad muna ng mga posisyon sa gobyerno, sa kumpanya, sa simbahan. Hindi yan ang tunay na kahulugan ng kadakilaan. We have to purify our intentions. Bakit ka papasok sa gobyerno? Bakit ka papasok sa mga posisyon? Bakit gusto mong magkaroon ng posisyon? Bakit gusto mong maglingkod sa church as leaders? Ano ang intensyon? Napakahalaga that we purify our intention. Kung ang intention natin is to dominate, kung ang intention natin ay para lang sa sarili, makasariling intensyon, that is not the true meaning of greatness. Ano man ang marating mo sa buhay na ito, pero kung hindi sincero at hindi totoo ang iyong intensyon, walang saysay ang lahat. Yung mga may kapangyarihan sa gobyerno, pag wala ka na sa pwesto, wala na. Lahat ay lilipas. Lahat magbabago. Siguro namamayagpag ka ngayon, pero darating ang punto, haharapin mo rin ang kamatayan, haharapin mo rin ang katapusan. At kapag nararamdaman na nating humaharap na tayo dito, then we will realize walang saysay ang lahat. Kaya sana bago pa dumating ang puntong yon, ngayon pa lang, ma-realize natin ano ba talaga ang pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga, ang tunay na kahulugan ng kadakilaan, ay ang paglilingkod sa kapwa. Ang pagbibigay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Sana wag tayong mapalinlang ng mundo. Sana wag tayong magpadaya sa mundo. At makita natin, maging gabay natin si Jesus sa buhay na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway maunawaan namin na ang tunay na kadakilaan ay ang pagmamahal at paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Hindi ang pagkakaroon ng posisyon o ano paman sa mundong ito na lumilipas at nawawala. Naway aming matanggap at maisabuhay ang katotohanan ito. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito,
maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.